You see, mga kapatid, this is the problem with people like this. Hindi ko alam paano siya lumaki. Pero it seems to me na lumaki siyang spoiled brat na siya ay naging abogado. Si President Bongbong parang party boy lang yun na walang kakwenta-kwenta, pero yun ang may political capital. Sinakyan niya yun. Tapos siya yung hindi masita-sita ni Bongbong Marcos. Siya yung pinsan na parang makapit na pinsan na gustong mag-take over. Kung pinsan kita, sinuntok kita eh. Totoo lang, mga ginagawa mo. Para kang yung spoiled brat. This is the problem with spoiled brat ng mga tao. Mahilig lumaban ng hindi patas. Tatakbo sa politika, walang kalaban. Papadisqualify yung kalaban. Tapos, ipipilit niya yung impeachment kasi alam niya may Smartmatic eh. May Comelec. Diba? Alam niya may ganun eh, na pwede niyang maging friends. Kaso mahirapan sila pagka overwhelming ang kalaban like VP Sara. So pinipilit niya yung impeachment. Ganun din yung mga taong galit sa mga Duterte kasi nasagasaan yung kanilang pagiging NPA, yung kanilang liberal na gusto nilang maging tuta ng Amerikano, yung kanilang mga negosyo. Ang hirap lang sa spoiled brat na to. Dineklara ng Supreme Court. Ako ang Supreme Court, hindi ako labish. Marami rin akong para sa aking ignorant opinion ay nakukulangan ako sa kanila. For example, the habeas corpus case against PRRD. Kung ako yung Supreme Court, kung ako lang naman, because I'm ignorant lang ako. Magdidesisyon ako, mali. Unconstitutional yung ginawa. Napag-aresto at pagpapadala sa dahig. Kaya, nauutusan ko ang gobyerno na gawin yung tama at ibalik si PRRD dito. Kung ako yung Supreme Court, ganoon ang gagawin ko. Kung ako lang naman. Kaso, kung kakaroon ng krisis nagkikiskisan yung mga yagballs nila eh. Pero kasi, pag gusto mong ipilit yung isang impeachment na labag sa batas, which is yun naman ang talagang game plan ninyo, syempre, wala nang choice ang Korte Suprema kundi magdesisyon nang naaayon sa konstitusyon. Otherwise, talagang wala na, ala ng kwenta. So, nagdesisyon sila ng tama. And then ngayon, parang tinatakot mo sila na you're also impeachable officials. Pinapakita mo lang na wala kang decorum, wala kang sense of respect sa konstitusyon. Ang ipinapakita mo, siga ka. Power. Lahat pwedeng brasuhin. Parang nasanay ka sa buhay mo na lahat pwede mong pwersahin. Dahil mayaman ka. Diba? Pero ang totoo, ampaw ka. Hindi ka mayaman, hindi mo kayang humarap kahit sa pinakamaliliit na tao dyan. Baka ganun ang tipo mo. Ampaw. So, nakakalungkot na mga tulad mo napupunta sa kapangyarihan. Siguro may purpose ang Diyos. Pagsubok ka sa inang bayan, baka ganun Pero, wag mong kakalimutan. Sasayangin mo na naman yung pera ng taong bayan, isuhol sa mga congressman para may maipakita silang proyekto pag sumuporta sila sa'yo. At yung congressman na hindi susuporta sa kalokohan mo, makikita ng constituents nila, ay walang ginagawa si congressman, walang pera walang pondo Pero pagka sumuporta sa'yo, busog. So yung political careers nila, mapapahaba nila. So, personal interest. Kuha mo yun. Ang galing mo. Ako, yung congressman namin, daming ginagawa ngayon. Bilib na bilib ako, kakampi mo Pero yung mas malalim, hindi naman nakikita ng taong bayan. Sapat na sa amin na, ay, may ginawa siya. Wow, may ginawa siya. Pero yung mas malalim na perwisyo na ginagawa ninyo sa bayan, kaya nyong matalino kang bunjing ka. Di ba? So, alam mo, hindi ko alam. Sana magbago ka na. Nakakita ko ng picture, pinre-over ka. Sana magbago ka. Kasi, walang rumirespeto sa'yo. Para sa akin, kahihiyan ka ng lahing Pilipino. Sa akin lang naman. Anyway, God bless you.